Nako, nyanig ang dagat ng Red Sea. Yemen umatake sa isang US aircraft carrier sa isang walang takot na hakbang laban sa Amerika. Ano ang naging resulta at top commander ng Russian Navy nasawi sa matinding car bomb sa Crimea? Ano ang nangyari? At Kyiv muling tinamaan. Russia naglunsad ng unang missile at drone attack pagtapos ng ilang buwang pananahimik nito. Israel inakusahan ng krimen laban sa sangkatauhan matapos ang brutal na pagpapalikas sa Gaza. Ano ang magiging epekto nito? Alam mo ba, habang ang mundo ay patuloy na nagmamasid sa tensyon sa Gaza, biglang sumabog ang balita mula sa Yemen. Ang kanilang mga puwersa na ngayon ay nasa gitna ng matinding tensyon sa rehiyon ay nagsagawa ng isang preemptive strike laban sa isang American aircraft carrier sa Arabian Sea. Ayon kay Yahya Sari, ang tagapagsalita ng Yemeni Armed Forces, ginamit nila ang mga cruise missiles at drones sa pag-atake. At hindi lang ito basta isang atake. Matapos ang operasyon, sinabi nilang nagtagumpay ito at napigilan ang mga planong pag-atake ng Amerika laban sa Yemen. Tulad ng isang patuloy na serye ng operasyon, sinundan ito ng isa pang atake na tumarget sa dalawang US destroyers sa Red Sea gamit ang ballistic missiles at drones. Kung papansinin mo, itong dalawang malalaking operasyon na ito ay naganap lahat sa loob lamang ng 8 oras. Ayon pa kay Sari, natamo nila ang mga layunin ng operasyon, kaya't makikita natin na tila determined talaga ang Yemen na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at mga interes. Dahil dito, hindi na rin nakapagtataka kung bakit nila sinisi ang Amerika at Britanya sa pagpapalala ng tensyon sa Red Sea. Inisip nila na ang mga bansang ito ang nagbigay daan sa mga pag-aalboroto sa dagat, kaya't nagsagawa sila ng mga hakbang upang pigilan ito. Minsan nga naiisip natin anong epekto kaya ng ganitong mga operasyon sa kaligtasan ng mga barko sa Red Sea. Pwede kayang makasama sa lahat ng parte ng rehiyon? Simula pa noong Nobyembre 2023, aktibo ang Yemeni Army sa pag-atake sa mga barko sa Red Sea, pati na rin sa mga barkong may koneksyon sa Israel. Layon nila na pigilan ang tinuturing na kampanya ng ethnic cleansing sa Gaza at tila hindi nila kayang tumahimik habang nakikita ang nangyayari doon. Ang mga atake nila ay nagresulta sa paghinto ng pagdaloy ng mga barko sa Eilat Port sa timog ng Palestine, kaya't malaking pinsala ito sa Israel. Sa ngayon, wala pang pruweba na ibinibigay ang Amerika tungkol sa kanilang pahayag na wala itong kinalaman sa Gaza, at sinasabi nilang nangyari ang mga pag-atake ng walang patumangga. Pero makikita natin, bawat operasyon ng Yemen ay tila isang malakas na mensahe sa buong mundo. Kumbaga, hindi lang sila tumatanggap ng agresyon, gumagawa rin sila ng hakbang upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Ang tanong na lang ngayon, hanggang kailan magpapatuloy ang mga ganitong operasyon ng Yemen? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga bansa tulad ng Amerika at Israel sa mga hakbang na ito? Isang mataas na opisyal naman ng Russian Navy ang napatay sa isang car bomb explosion sa Sevastopol, isang lungsod sa Crimean Peninsula na kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Ang pangalan ng biktima ay si Valery Trankovsky, isang kapitan ng unang ranggo sa Black Sea Fleet ng Russia. Ayon kay Mikhail Razvozhayev, ang gobernador ng Sevastopol na itinalaga ng Moscow, ang atake ay nangyari ngayong Linggo sa umaga nang ang kotse ni Trankovsky ay sumabog habang dumadaan sa kalsada. Hindi ba't nakakagulat? Ano kaya ang dahilan ng ganitong malupit na pag-atake? Ang mga detalye ng insidente ay inaalam pa, pero may mga nagsasabing ang Security Service of Ukraine, SBU, ang nasa likod ng pagpatay kay Trankovsky. Sabi pa ng isang hindi pinangalanang source sa ahensya, tinawag nilang war criminal si Trankovsky dahil sa utos niyang maglunsad ng mga cruise missile mula sa Black Sea patungo sa mga sibilyang target sa Ukraine. Si Trankovsky ay isang kilalang opisyal sa Russian Navy at ito'y isang malinaw na mensahe mula sa mga kalaban ng Russia. Bago pa mangyari ang pag-atake, sinubaybayan na raw siya ng ilang araw at ang bomba ay itinago sa ilalim ng kotse ng biktima na pinaputok gamit ang remote control. Mabilis ang pagdating ng mga emergency personnel, ngunit hindi nila nailigtas si Trankovsky. Namatay siya dahil sa mga sugat na natamo sa pagsabog. Kasama sa mga reports na lumabas, nabanggit na si Trankovsky ay may malaking papel
sa pagsalakay sa Ukraine at siyang namumuno sa isang missile boat brigade na aktibong kasali sa full-scale invasion. Kaya't hindi rin nakapagtataka kung bakit siya naging target ng mga operasyong ito. Ang mga ganitong atake ay hindi lang sa mga sundalo bagamat bahagi rin ito ng mas malawak na digmaan kung saan ang bawat aksyon ay may malalim na kahulugan at layunin. Paano na ang mga susunod na hakbang ng Russia at Ukraine matapos ang mga pag-ataking ito? At paano naman ang ibang mga opisyal ng Russia na posibleng maging target din ng mga ganitong atake? Sa unang pagkakataon matapos ang 2 buwan, muling binanatan ng Russia ang Kyiv gamit ang kombinasyon ng mga missile at drone. Noong Miyerkules ng umaga, narinig ang malalakas na sirena na kumalat sa buong lungsod, tanda ng muling pag-atake habang ang mga puwersang depensa ng Ukraine ay nagsasagawa ng aksyon laban sa mga papasok na projectiles. Ayon kay Serhiy Popko, ang hepe ng Kyiv City Military Administration, matagumpay na na-intercept ng mga depensang puwersa ang ilang cruise at ballistic missiles, pati na rin ang halos 12 drone. Pero kahit na ganun, hindi pa rin tiyak ang buong lawak ng pinsala sa ngayon. Alam natin na ang mga ganitong pag-atake ay malupit at tiyak marami ang nagtataka. Ano kaya ang layunin nila sa ganitong uri ng operasyon? Ang mga missile at drone na ito ay bahagi ng isang mas komplikadong taktika na naglalayong sirain ang mga depensang sistema ng Ukraine at magdulot ng matinding pinsala sa mga sibilyan at industrial na mga lugar. Habang patuloy ang mga operasyon, naiulat na ang mga debris mula sa atake ay nakasakit ng isang 48 taong lalaki sa Brovary District. Sa isang warehouse naman, nagsimula ang isang sunog na nagdagdag pa sa pinsala ng araw na iyon. Halos hindi na magkatsyempo ang mga tao at mga serbisyo habang nagpapatuloy ang mga atake. Dahil sa mga patuloy na pag-atake, nagpatupad ang mga autoridad sa Kyiv ng mga limitasyon sa paggamit ng kuryente sa mga negosyo at industriya. Layunin nitong makatipid at mapanatili ang enerhiya para sa mga mahahalagang serbisyo habang pinapalakas ang depensa ng lungsod laban sa mga panibagong atake. Hindi na bago ang ganitong taktika ng Russia. Gamit ang kombinasyon ng missile at drone attacks, layunin nilang ma-overwhelm ang mga depensang sistema ng Ukraine. Pero tanong ko lang, gaano pa ba katagal kayang itagal ng Kyiv ang ganitong uri ng atake? Paano makakayanan ng mga depensa nila ang patuloy na pagsubok? Ayon sa isang ulat mula sa Human Rights Watch, inakusahan ng Israel ng krimen laban sa humanity dahil sa paggamit ng mga utos ng pagpapalikas upang isakatuparan ang sinadyang at malawakang sapilitang pagpapalikas ng mga sibilyan sa Gaza. Sinabi ng organisasyon na nakalikom sila ng mga ebidensya na nagpapakita ng krimen ng sapilitang paglilipat ng mga tao na tinukoy nilang isang mabigat na paglabag sa mga konbensyon ng Geneva at isang krimen sa ilalim ng Rome Statute ng International Criminal Court, ICC. Hindi ba't nakakapagtaka kung ano ang layunin ng mga hakbang na ito ng Israel? Ang Human Rights Watch ay nanawagan sa ICC na magsagawa ng investigasyon hinggil sa pulisiya ng Israel sa sapilitang pagpapalikas at magpatupad ng mga sanctions, kabilang na ang pagpapahinto ng mga benta ng armas sa bansa. Habang lumalala ang sitwasyon sa Gaza, may mga ulat na nagpapakita ng intensyon ng Israel na hatiin ang buong rehiyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang buffer zone at ng plano nitong magtatag ng pangmatagalang presensya ng militar. Tinatayang mahigit 70% ng populasyon ng Gaza ang napilitang lumikas at marami sa mga sibilyan ang nabisang lumipat ng maraming beses mula sa isang lugar patungo sa iba. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Geneva Conventions ukol dito? Ayon sa mga alituntunin, ang mga sibilyan sa mga teritoryong inookupa ay dapat na lumikas lamang sa mga bihirang pagkakataon. Ngunit sa kaso ng Israel, paulit-ulit ang paggamit ng mga evacuation orders. Sa patuloy na mga pangyayaring ito sa Gaza at Kyiv, tila hindi pa rin natitinag ang mga tensyon at hidwaan na bumabalot sa mga rehiyon. Sa Gaza, ang sapilitang pagpapalikas ng mga sibilyan ay patuloy na nagdudulot ng mga katanungan
tungkol sa kung ano ang tunay na layunin sa likod ng mga hakbang na ito. Sa Kiev naman, ang patuloy na mga atake ay nagpapakita ng tindi ng pangangailangan ng bansa na protektahan ang kanilang teritoryo mula sa mga banta. Nakakalungkot isipin na sa gitna ng mga digmaan at pag-aaway, laging ang mga inosenteng tao ang apektado. Ano kaya ang mga hakbang na dapat gawin upang mapigilan ang mga ganitong insidente? Paano ba natin matutulungan ang mga tao sa mga ganitong sitwasyon o marahil, anong mga solusyon ang dapat ipatupad upang mapanagot ang mga may sala? Ano ang opinyon ninyo tungkol sa mga pangyayaring ito? Nakakaapekto ba sa inyong pananaw ang mga ganitong uri ng balita? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section.